Whoever loves me will keep my word, says the Lord. And my Father will love him, and we will come to him. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The disciples had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. Jesus enjoined them, "Watch out, guard against the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." They concluded among themselves that it was because they had no bread. When he became aware of this, he said to them, "Why do you conclude that it is because you have no bread? Do you not yet understand and comprehend? Are your hearts hardened? Do you have eyes and not see, ears and not hear? And do you not remember when I broke the 5 loaves for the thousands, how many wicker baskets full of fragments you pick up?" They answered him, 12. "When I broke the 7 loaves for the 4,000, how many full baskets of fragments did you pick up?" They answered him, 7. He said to them, "Do you still not understand?" My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning. Yesterday, we saw how blinded the Pharisees were towards Jesus. That was the gospel yesterday. A little review lang po, no? Yesterday, we saw blinded Pharisees towards Jesus for asking them to give them signs from heaven. Humihingi sila ng tanda mula kay Jesus. They were asking for signs, and yet Jesus had already performed many miracles, many healings. Kung pwede lang sabihin ni Jesus sa kanila, bulag ba kayo o nagbubulag-bulagan? Ano pang hinihingi ninyong tanda? Ang dami ko nang nagawa. Ano pang hinihingi ninyong sign? Ang dami ko nang naibigay sa inyo. O yung mga nanghihingi ng sign dyan, no? Sa mga dasal, no? Lord, no? Valentine's Day bukas, sana may magbigay sa aking puting bulaklak, no? Bulag ba kayo? Yan sasabihin ni Jesus, no? Sa mga nanghihingi ng signs, no? Lord, bigyan mo ako ng sign kung mag-a-abroad ako. Di ba? Hilig natin sa ganun, no? The Pharisees were so blinded. They are blinded towards Jesus because Jesus had already given them so many things, performed many things, but they did not still see Jesus. They still want signs. Kaya nga, napabuntong hininga na lang si Jesus. Nagbuntong hininga ng malalim na lang si Jesus. Today, our gospel presents us the blindness of the disciples towards the presence of Jesus
in their lives. Kahapon, mga bulag na Pariseo. Ngayon, mga bulag naman na mga alagad ni Jesus. Bulag sa kanyang presensya sa kanilang buhay. Because the disciples of Jesus were focused on the bread, tinapay, that they failed to bring in their journey, causing them to miss out what Jesus is telling them. Jesus told them that they have to watch out and guard against the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. Ito pong nangyayari kapag nakatuon tayo sa maraming bagay. Nawawala ang focus natin sa tunay at dapat pinagtutuunan. Mahirap maunawaan si Jesus. Pero pag hindi ka nakatuon sa Kanya, talagang hindi mo mauunawaan si Jesus. Yung mga alagad, hindi nakatuon kay Jesus, kaya hindi naunawaan si Jesus. Itong nangyayari kapag nakatuon tayo sa maraming bagay, nawawala ang focus sa tunay at dapat pinagtutuunan. Parang pag-aaral, kapag nakatuon ka sa pakikipagrelasyon, kapag inuuna mo ang pakikipagrelasyon, naaagaw ang tuon sa graduation, di ba? O, yung mga maagang nakipagrelasyon, hindi nakagraduate kasi nakatuon sa pakikipagrelasyon, hindi sa pag-aaral. Ganon din sa kabuhayan. Kapag masyado itong pinagtutuunan, hindi ko po sinasabing masama ang magtrabaho, masama ang maghanap buhay. Hindi po. Pero kung puro na lang trabaho, puro na lang pera, sigurado maapektuhan ang pamilya, maapektuhan ang paglilingkod, at kung ano-ano pa. Diba? O yung mga naglilingkod natin, kapag nawala ang tuon sa paglilingkod, na tuon sa pera, mauuwi sa korupsyon. Ganon din tayo. Kapag nakatuon masyado sa kabuhayan, apektadong pamilya. Puro na lang trabaho, wala nang oras sa pamilya. Yung mga alagad ni Jesus, nakatuon sa tinapay o sa baon nila sa kanilang paglalakbay. Pwede natin sabihin, nakatuon sila sa material. Kaya nawala ang kanilang tuon kay Jesus. Kaya hindi nila naunawaan ang sinasabi ni Jesus. That is why Jesus asked them, "Do you not yet understand or comprehend? Are your hearts hardened? Do you have eyes and not see? Ears and not hear?" That's why Jesus reminded them how He was able to feed the thousands. Parang sinasabi ni Jesus, nag-aalala ka sa isang tinapay? Pinakain ko nga, libo-libo. Naalala nyo, nung pagpira-pirasuin ko yung tinapay, ilan ang napakain ko? 4,000, 5,000, at marami pang natira. Bakit ka nag-aalala? Diba? Ganyan tayo Kapag sobra tayong nakatuon sa maraming bagay, nalilimutan natin ang Diyos. This is what happened when we are too focused on our concerns in life. We fail to recognize the presence of God. Ilan sa atin ang nakalimot kaya nahulog sa kasalanan? Ilan sa atin ang nawala ang focus sa Diyos dahil sa mga alalahanin sa buhay? Hindi na nagsimba. Kasi pag linggo maglalaba. Hindi ako makasimba, Father, kasi ang dami kong pinapakaing mga anak. Hindi ako makasimba kasi busy sa trabaho. Diba? Ilan sa atin ang nawala dahil kung saan-saan tumitingin. Yung mga nawala, lumingon sa iba.
kabilang bahay. No, ilan sa atin yung mga ganon? Kasi nakalimot. Kaya nga, ang ganda ng paalala ni Apostol Santiago sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Blessed is he who persevere in temptation, for when he has been proven, he will receive the crown of life. He will receive the crown of life. My dear brothers and sisters, where your heart is, your focus is. So put God in your hearts so that you may not lose your focus. Amen.